Francis. Tinatawag din itong Francis turbine. And then yung high head, Pelton. And then yung propeller type is Kaplan naman. Okay, so yan yung ating 3 types of turbine according to elevation or head. So, screenshot nyo na lang. Next, number 2. How does the output of hydraulic turbine vary with diameter of the blade? So, we have 3 relationship or formula na pwede nyong i-note. Power is proportional to H3 halves tapos D squared. Yan. So, isa yan. And I think yan yung tinatanong, no? So, the power and output power of the turbine varies as the square of the diameter, di ba? Power varies as the square of the diameter. So, letter A, sagot. And base sa relationship na yan. So, mag-square yung pag nag-square yung diameter yan, meron tayong unit of power. Then, another na important relationship ng mga variables is N is directly proportional to height or head 1/2 divided by T. Yan, kung i-relate nyo naman is speed tsaka diameter. So, inversely sila. Diba? Meaning, kapag maliit yung diameter, laki yung speed. Kung malaki naman yung diameter, babagal yung ikot. Kaya inversely sila. And then ito, volume flow rate or discharge ng tubig is directly proportional again sa square root ng head or h raised to 1/2 inversely ng square ng diameter. Ito is inversely ito. Volume flow rate is inversely proportional to the square of diameter. So, ang tinatanong sa 2 kasi output or power. Output. Ano daw ang relationship niya sa diameter ng blade? So, yung 1 yan. Next, number 3. A diesel power plant is best suited as standby power plant or emergency power plant. So, kapag may shortage na, wala na talagang mapagkunan, so, pang emergency situation, and i-run na natin yung mga diesel power plant natin. Costly kasi siya, kaya malimit gamitin. Okay, next naman, diba may number later on. Alamin naman natin ano yung mga base load na planta tsaka peak load. So, doon na lang natin i-discuss. Number 4. Ayan, ito nasa lecture yata to mismo. Yan na yan yung tanong. What is the appropriate or average kilowatt demand? So, recall na lang natin kung sakaling nakalimutan. Ito mismo yung question nun kung look-spam nyo, 21 kilowatts yun eh. Oo, mga 21 kilowatts siya. Paalala lang natin. So, what is the appropriate power? Siyempre, pag power na yung pinag-usapan, yung formula natin ng 3-phase, square root of 3VI times power factor. Pag-inspect natin yung given, ang wala lang is current. Lahat na po meron. May voltage na tayo, may power factor na din. So, solve muna natin yung current. Yan o. So,
We have 4 branch circuit daw. 35 amperes yung peak load nung isa. 46 din yung peak naman nung ikalawang branch. And dahil iba-iba nga siya, so meron tayong diversity factor. Diverse. So, iba-iba yung peak load ng kada branch. So, diversity factor is summation of peak loads ng mga branches natin divided by peak load ng main. Ang tinatanong dito, average demand ng customer, edi yung main. Kumbaga total na niya, demand. So, peak load main ang kailangan natin. So, sum all the peak loads of the 4 branches, 35, 46, 72, tsaka 57. Divide natin yan sa diversity factor na 1.5. So, the diversity factor is always greater than 1. Tandaan yun. So, here, peak load ng main or the station is 140 amperes. So, syempre, hindi pa yan yung isa-substitute nyo dito, no? Kasi ang tinatanong is average power demand. Ito is peak load. So, peak yan. So, what we need is just the average. So, using load factor. Meron bang load factor dito? Yan, Load factor is 60%. So, using formula of load factor, average load over the peak load. Yan, nasolve na natin yung required na average load. That is load factor of 60% times peak load of 140. Tingnan natin kung mababago ba. So, 0.6 times 140. So, this is 84 amperes. Parang sa lecture, 50% pala yung load factor doon. Tingnan natin kung magbabago. So, voltage of, ano ba ang line-to-line voltage nung 3-phase, 220 times current is 84, average yan, times power factor of 0.80. Let's see kung nabago yung power. Sa lecture kasi 21 kilowatts yung sagot dun eh. Ganun po kang nabago yung load factor dito. Tingnan natin kung may bearing. Nabago nga. So, we have 25.6. So, maling na-look spam ko. Nabago ito. Wala. Yan. So, ingat din sa pag-look spam ng mga problem. Baka baguhin lang yung isang given. So, answer is letter D. Next, number 5 tayo. A power plant gets water from a dam from a height of 132.45 at a rate of 1,000 cubic meters per minute. If the output of the plant is 15,000, what is the plant efficiency? So, overall efficiency, ratio yan palagi ng output sa input. But, since hydro yung pinag-uusapan, input power natin, syempre makaka-generate tayo ng kuryente due to the kinetic energy of water o yung galaw ng ating tubig, yung bagsak niya. So, siyang magpapaikot ng ating turbine. So, ito na yung ating mga values. Q, output power of 15,000. Q natin is 1,000 cubic meters per minute. So, pag-isipan mabuti, no, hindi SI unit ang minute. So, more on second tayo ang SI. So, 1 minute is 60 seconds. Okay na. Naka-SI na yung ating Q. Next is specific weight. Siyempre, 9.81 kilonewton per cubic meter. Sana nakuha niyo tong problem na to kasi madali lang naman siya o direct substitution. At marami tayong sinolve na ganito sa lecture. Pero na lang kung di ka nakinig. Okay, so pansinin, magka-cancel ang kilo dyan at kilo doon. At huwag na natin ilagay pareho. 15,000 divided by 1,000 of 60. 9.81 times
132.45 meters. So, SI na lahat yan. So, matic, magka-cancel na po lahat. Kaya unitless ang ating efficiency. So, we have 69%. 69.3%. So, lahat to magka-cancel. So, ito, final unit natin kasi dito ay watts. So, magka-cancel pati yung watts doon at watts dito. Ano pa ba? Cubic meter, di ba? Anong natira? Kilonewton per meter second. Di ba? Kilonewton per meter second is same lang po sa joule per second or watts. Mag-analyze lagi ng unit. Next, number 5. Which of the following energy generators is not an atmosphere pollutant? Okay, siyempre, tignan mo yung walang sinusunog dyan na fuel. May solar. Not an atmosphere pollutant. So, solar tayo. Ito, nagpo-produce ng mga carbon. Diba yan? Basta may burning na nangyayari, di ba? Burning ng fuel. Pollution yan. Nagkikreate ng mga greenhouse gases. Next, number 7. A hydroelectric plant generates 100 megawatts given overall efficiency of 75%. So, pares lang kanina. So, kapag ka-hydro, matic, ito na yung formula ng input, no? Q specific weight times the height. So, what we're looking for is the value of Q. Tingnan mo na lang yung unit, cubic meters per second. Diba? Volume flow rate yun. What quantity of water is required? So, in short, volume flow rate. So, base sa unit niya. Volume flow rate ang pinapahanap, which is yan yung Q sa ating formula. Okay, output power 100 times 10 raised to 3 kilowatts. Or ikaw, sulat mo na lang 100 megawatts. Okay lang din naman. Then, unknown Q, specific weight is 9.81 kilonewton per cubic meter. Yan. So, kaya ako nag-kilowatt sa taas para mag-cancel pareho to, yung kilo. Pwede namang hindi. Pwedeng watts lang din doon. It's up to you. Then, head is 200 meters. Yan. So, as you can see, lahat po ng sinubstitute is naka-SI na. So, maaari mo na yan i-shift solve sa calculator or evaluate gamit yung calculator. Wala na yung mga kilo ko. So, answer is 68, approximately 68 cubic meters per second. Letter D. Next, number 8. The efficiency of thermal power plant improves with use of high steam pressure. Siyempre, yan, input natin yan eh. So, yung high steam pressure yung magpapaikot ng ating turbine. So, para ma-improve yung efficiency or tumaas yung ating output, yan, dapat yung input din natin eh makasabay. So, use of high steam pressure. Nine, which of the following power plant will take least time in starting from cold condition to full load condition? So, yung i-follow daw nating sagot dito is yung gas turbine. According dun sa gas na book ata yun na sinasabi nila, sir. May nasa-search kayo sa net, ang sagot dun kasi hydro. Pero ang i-follow daw natin yung book. So, gas turbine.
will take least time from cold condition to full load. So, yan na lang. Next, number 10. Which of the following is the least efficient power plant? Ayan, nabanggit ko na rin to sa lecture. A coal-fired power plant. Lahat ng thermal na power plant, isa lang kasi yung coal doon eh. Basta ang input ay burning or heat ang input, thermal power plant yun, di ba? So, among all thermal power plant, may pinamababang efficiency is kung ang fuel ay coal. Yan ang fuel na gagamitin. Least efficient yan. Nag-range lang po siya ng halos 30 to 40% efficiency. So, mababa nga. Pero considered ang coal-fired as base power plant. Sa Pilipinas, yan ang maraming planta natin eh. Coal-fired. Yan din ang nagpo-provide ng basic supply o basic need natin na energy. Siya nagsusupply. Pero sobrang nakaka-pollute yan. Kasi nga yung nai-emit na carbon pag nagsusunog. Kaya natin binabalance ng mga renewable na power plant like solar, hydro, ganyan. Number 11, assuming the heat value of coal use is 12,000 BTU per pound. So, tingnan mo lang kung anong given. Heat rate ba or efficiency? Yun lang naman ang madalas na magiging gabay mo sa pagsosolve. So, dito kasi ang given po ay heat rate. So, inverse ng efficiency, ang heat rate. So, ang heat rate is parang input over output naman. So, ang input sa mga thermal is MH naman. Ang output, syempre, electrical, ano man yung nag-generate. So, yun yung ating formula. Marami rin tayong sinolve niyan sa lecture, kaya sana nakuha rin to. 2.88 times 10 raised to 6 calories per kilowatt hour. So, ano bang hinahanap dito? Yung fuel cost, no? So, before, syempre, bibilin natin ang fuel in terms of mass, in terms of volume. So, depende. So, yun yung isa-solve nating una. Magkano nga ba ang per pound? Okay. Yan pala. Yung coal cost is 2,500 peso per ton. So, magkano ang singil ng generating company sa kada kilowatt hour na mapoproduce? Yun yung tanong eh. What is the fuel cost in producing 1 kilowatt hour? So, ang output natin, produce means output, diba? So, this is 1 kilowatt hour. And then, unknown ang M, diba? Interesting malaman ilang pounds ang kailangan para makakreate ng 1 kilowatt hour lang ng energy. So, let's see kung ilan ang kailangan na pounds. Malamang konti lang yan, no? Kasi 1 kilowatt hour lang naman yung ipoproduce. Okay, so yung mass natin in terms of pounds, cancel yan. Cancel din iyon. Ngayon, ito kasi nakaka-calories. So, always check your unit consistency. So, dito naka-BTU, sa kabila is calories. Mag-adjust tayo, dapat pareho yan bago ka mag-ship solve. Ano ba? 3413 BTU is 860,000 calories or 860 kilocalories. So, cancel na yan. Even yung calorie doon at calorie doon. Natirang unit is pounds na lang, which is unit ngayon ng mass. So, ilan ito? Divided by answer is 0.9525 pounds. Wala pang 1 pound. Ang kailangan mong i-burn to create 1 kilowatt hour of energy. Okay, so ito yung singil or amount of coal to produce 1 kilowatt hour. So, magkano ang sisingilin? Remember, syempre, hindi naman libre ang coal. Binili din po nila yan sa halagang 2,500 peso per ton. So, i-times natin yan sa 0.9525 pounds.
Obviously, hindi naman mag-cancel ang pounds at saka ton dyan unless maglagay tayo ng conversion factor. So, 2,200 pound is 1 ton. Yan, pwede na. Cancel na yung ton and ton doon. Kindly multiply na lang sa 2,500. So, ang singil nila is divided by 2,200. So, ang singil po nila is 1.08 peso per kilowatt hour. So, kung nakarami kayo ng konsumo sa bahay, umabot ng ilan ba? Umabot ba kayo ng ilan sa bahay nyo? 100? 100 kilowatt hour times 1.08, yun yung sisingilin sa'yo. So, generation lang yon. Iba pa yung singil ng transmission, distribution utility. Kaya umaabot tayo ng halos 10 pesos, 8 pesos per kilowatt hour. Yun na yung singil. Next, number 12. A diesel power station has the following data. Fuel consumption per day is, yan, napakadami. O, 1,000 na kilo ng diesel ang nagagamit sa isang araw o yung na-burn. Units generated per day is 400 kilowatt hour. Calorific value, or also known as heating value. This is also known as heating value. Yung H natin yan sa formula. Diba? Yan. 10,000. Diesel nga pala to Diesel. Pwede nyo kabisaduhin to. Yan ang heating value ng diesel. Alternator efficiency, engine efficiency. Find the fuel consumption per kilowatt hour. So, katulad din sa kakatas nating isolve, ilang kilo ng diesel ang i-burn natin to generate or to produce 1 kilowatt hour lang. So, isa lang yan na kilowatt hour. Kaya yung choices maliliit lang. Kasi 1 kilowatt hour lang ang ipoproduce. Okay, so anong una nating isosolve? M ang hinahanap, diba? Ano bang given? Efficiency, sige try natin isolve yung overall efficiency. That is output over input MH. So output power natin is masaan? 1 kilowatt hour? Hindi. Overall efficiency na to So, gamitin natin ito Ito po ang, sige, per day lagay ko na lang. In a day. Yan. Hindi kayo maguluhan. So, output natin is, yan units generated per day is 400 kilowatt hour daw of energy. Mass, walang binangga. Ayan, fuel consumption is 1,000 kilogram. In a day to so yan yung mass natin. First step, alamin muna natin yung overall efficiency. Heating value is 10,000 kilocalories per kilogram. What is the overall efficiency of the power plant? 400 divided by, magka-cancel ba yung mga units? So, kilos, ayan, hindi mag-cancel yung nasa taas. Convert pa tayo dito. 860 kilocalories or 860,000 calories is equal to 1 kilowatt hour. Remember, efficiency is dapat unitless. Kaya, make sure mag-cancel muna lahat ng units bago mo i-type sa calcu. Kilocalories cancel, kilowatt hour cancel. Ayan, unitless na. So, 1,000, 10,000 divided by 860. Ay, cancel nga pala yung kilo niya. Okay, so efficiency is 0.0344. Dito, magtataka ka, ang baba na ngayon na efficiency. 3.44% lang. Wag mo na lang patakbuhin yung planta kung ganyan kababa yung efficiency niya. 3% lang. So, tandaan nyo po ang mga thermal na power plant,
yung may sinusunog na fuel as input, ang range ng efficiency niyan mababa lang mga 30 hanggang 50, parang ganun. So ito, troubleshoot siya. Dapat 34.4%. So yung troubleshoot niya dito, baka ito, 4,000 kilowatt hour to. So troubleshoot yan. Sobrang baba rin kasi yung 400 kilowatt hour, isang araw na yun. Diba? Tataka ka din. So 4,000 kilowatt hour. Yan. So kapag 4,000 yan, yun, papasok yung 34.4%. So ito yung ating overall efficiency ng system or station. I think sagot yan sa number, meron number na yan yung sagot Overall efficiency 15. Pansin ba yun? Magkarugtong yung problem. Tanong, what is the overall efficiency? Sagot natin dyan is letter B. Okay, so yan yung ating answer. Okay, so yan, nasolve na yung number 15. Let's continue solving na yung tanong sa 12. Di ba, pipicturean nyo na lang yan mamaya. Ito muna tayo. Now, na-figure out na natin ito pong 34.4% efficiency nung buong station. Efficiency na yan ng mga equipment na gamit sa loob. Like yan, alternator, dumaan siya sa engine, boiler, isama mo na yung boiler. So, pag kinuha mo yung overall efficiency ng lahat ng yan, 34.4% ang efficiency ng station. Meaning, paandarin mo man ang station mo sa kahit anong mass, 1,000 kilo man, 500 kilo man, diba? Or 1 kilo man na fuel or diesel ang sunugin mo or gawin mong input sa station, ito pa rin po ang percent efficiency ng station. Kasi it pertains to the output, yung performance, performance ng mga machines na gamit sa station. Hindi naman nagbabago. Yung mga equipment na gamit doon, yun pa rin naman ang gagamitin mo. 1,000 kilo man siya or kalahating kilo, ganyan. The same efficiency. I hope nasundan. Efficiency will not change. So therefore, ang kinukuha kasi nating output is 1 kilowatt hour. Remember, yun yung tanong dyan, what is the fuel consumption per kilowatt hour? So, paano pag isang kilowatt hour lang, ilang kilo ng diesel ang kailangan mong sunugin or i-burn, diba? So, yun. Ito pa rin naman, overall efficiency is P output MH. So, again, this will not change. 0.344 ang output nagbago. We are only considering 1 kilowatt hour or 1 unit of energy. Unknown ang mass. And then heating value, syempre yun pa rin. Same fuel ang ginagamit natin. Diesel pa rin. Okay, so let's see. Nga pala, kulang pa rin to ng conversion factor. 860 kilocalories is still 1 kilowatt hour. So ayan, kakalimutan na siguraduhin mag-cancel lahat kasi ang efficiency nga is unitless. Ayan so natirang unit na lang ay kilos. Ilan nga bang kilo ng diesel ang kailangan? Okay, so abutin yan, 0.25, 1/4 kilo lang ng diesel kailangan mo to generate 1 kilowatt hour of energy. So, yan ho yung ating sagot. Okay, letter B.